Sa pagsalubong ng mga Chinoy sa Lunar New Year, pinaghahandaan na rin nila ang swerteng dala ng Year of the Dragon. At para maging mas madikit pa ang kanilang pagsasama, hindi mawawala sa bawat hapagkainan ang tikoy. Pero alam nyo ba, may bagong flavor ng tikoy na konektado sa animal sign ng 2024? Every year kasi ang gusto namin, merong babalik-balikan yung mga customers natin. Laging merong bagong magugustuhan. So this year, ang pinakabago nating tikoy is yung tinatawag nating dragon fruit tikoy na akmang-akma for the Year of the Dragon. Sige, tikman ko na. Pero parang masarap sa makeup eh. Sakto sa pait to. Matamis pero alam mong may hint ng dragon fruit. Masarap. Chef, balita ko nasa farm ka raw. So dahil nasa farm ka, ikakain na lang kita nitong napakasarap na tikoy. Ayan. Happy Chinese New Year! Balik muna tayo sa food trip ni Mike sa oldest Chinese fast food in Chinatown, ang Chuan Ki. Tingin ko sisimulan ko sa Xiaolongbao. Konting trivia nga pala, alam nyo ba mga food explorer, nung lock-in namin sa Love Die Repeat, ito yung laging kinikrave ko, any kind of dim sum or any kind of Chinese food. Kasi para sa akin, ang Chinese food ay isa sa mga complete dish kapag hinain sa'yo. Meron kang meat, meron kang vegetables, mabubusog ka kagad. Tignan natin. Chicken chinoy. So it's like fried chicken. But different style. Subukan muna natin walang gravy. Alam mong pinag-isipan siya bago siya ihain sa'yo. The chicken is salty, tapos yung gravy niya manamis-namis, so it complements one another. Sarap. Try naman natin tong kiampong. Glutinous rice casserole. So it's not really garlic rice, it's salty rice. Hindi siya yung typical na sa ating mga Pinoy na kanin ulam. Ito yung parang mas street to. Manamis-namis din. So, punta naman tayo sa kikiam. Doon sa mga mahilig sa street food na mga Pinoy na katulad ko, hindi siya yung ordinary kikiam na nakakain natin doon sa mga naglalako. This is different. Actually, isa siya sa mga paborito ko sa Chinese food, yung kikiam. Oh. Yung gusto ko sa Chinese kikiam, because it's fatty, it's flavorful, tapos nandun din yung meat ng pork. Tapos alam mo kung saan siya ginawa, which is pork. Try natin itong kanilang beef wonton mommy. I think this beef brisket with wonton dumplings. Ito yung mga gustong-gusto ko sa beef wonton noodles eh. Ang lambot talaga ng beef nila. Yung beef brisket talaga, lasang-lasa mo. Nandito yung lasa. Super nice, super soft. The dim sum. Yung pork. See? That's pure. Nandito yung laman lahat. Wala. Subukan naman natin yung patatim nila. Ang lambot oh. Guys, ano yun? Lagyan natin konting sauce. So yung patatim natin, kung makikita nyo, sobrang lambot. Ayan. Ginagamit ko chopsticks lang, pero natatanggal na kaagad yung laman. Yung iba gustong-gusto nila ng crispy pata. Ako, dito ako lagi pupunta. Talagang yung sauce, masarap talaga. Kung meron kayong plain rice plus yung sauce, ang sarap. Or yang chow, hindi na kayo magkakamali. Anyway guys, ang Chuan Ki ay nasa delivery apps na rin. So habang nanonood kayo ng Love Die Repeat every 8:50 p.m. Mondays to Fridays, pwede kayo magpa-deliver kapag nag-crave kayo ng Chinese food. Go ahead, magpa-deliver kayo. Enjoy it! Mga food explorers, kita nyo naman, alas 10 pa lang, ang haba na kagad ng pila. Tanungin natin kung anong meron. Miss, ano pong pangalan nyo? Cyril po. Cyril. Ano pong pinipilahan nyo ngayon dito?
Sikat daw po yung pagkain dyan na natawag na Xiaolong Bao. Oo. But anyway, bukod dun sa Xiaolong Bao nila, ano pa yung meron? May alam mo kaya? Gusto ko rin po subukan yung mga butchi nila, saka po yung mga iba't ibang klaseng shop. Ano ba yung hopya? Hopya. Ayun, ito pala yung dahilan ng mahabang pila. Ayan, ang fried Xiaolong Bao, tsaka lava buchi. Tikman na natin. Let's see. What do we have? Xiaolong Bao siya na deep fried. May soup sa loob, but this one, kaso soup. So, finry siya, tapos maanghang yung loob. Hindi siya typical na monggo yung loob. Color yellow yung loob. So I think, custard siya. Saka sobrang soft nung glutinous rice. Ang sarap kapag bagong luto. Ang sarap talaga. Hello Food Explorers! Dahil nandito tayo ngayon sa Binondo for the Chinese New Year, kapag nagsha-shopping ka or naglalakad ka, nagsistroll ka sa Binondo at nag-crave ka or naiinitan ka at gusto mo na matamis, dito ka na sa The Great Buddha Cafe dahil marami silang selections dito. Tulad na lang ng mga lava paws, meron tayong choco lava paw. Ayan. Mainit-init pa siya. At very generous sila sa kanilang serving ng chocolate. Moving on tayo dito sa cream cheese naicha nila. Hindi rin siya super sweet. Sakto lang siya. Kaya mo siyang inumin ng mabilisan. At feeling ko, ito yung isa sa favorite ko dito. Sa mga mahilig sa strawberry, this strawberry milk, ang ginamit daw nila dito is talagang fresh strawberries. Kaya hindi ka lugi dito. Lahat dito, makasigurado ka na very well measured para hindi ka maumay agad. For the second batch, meron tayong Hong Kong style na cheesy egg tarts. Tama, sa flaky. Very cheesy rin siya. Gusto ko yung pagka-burnt niya. Not too much. Sarap. Sa loob niya. Itong egg tart natin, best partnered with, siyempre ang kanilang jasmine tea. So dito natin siya binuhos kanina at makikita niyo na very hot pa siya, bagong-bago. Isa pa. Sarap. Hindi lang drinks and desserts ang ibinibida ng The Great Buddha Cafe. Kaya rin nilang tumbasan ang cravings ng foodies na may pangmalakasang appetite. Ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis ay nag-air na po at please continue watching. Every Sunday po yan sa GMA. Ang ABT nag-start tayo noong 1912. It was started by my great-grandfather. No? So lolo pa siya ng father ko dito sa Binondo. Etong kung nasan tong escalator na to ngayon, yan lang dati yung ABT. We are primarily a hopya factory before. Then nagkaroon tayo ng mga iba't ibang Chinese delicacies. That's why we're called ABT Chinese Deli. So actually mahilig kami sa technology. Ang ABT nag-start kami dati, yung hopya namin gawang kamay. Then yung father ko nag-innovate, ginawa niyang demakina yung hopya, no? So ganun din kami. We're always into innovation. We're also into social media para at least kahit paano na-update natin yung mga bagong generation sa kung anong mga ginagawa natin.